Maldita. Oo. Ano yan, nak? Ay, si Carlo. Teka, sino muna yan? Si Chantal Umali po. Commercial niya from Tender Juice. Ay, gusto ko yan. Napapanood ko yan nung araw. Ikaw ba napapanood mo yan? Oo. O sige, gawin natin. Oo nga, may hawak ako dyan na hotdog, no? Pero, may kwento. Oo. Yung dinala nilang hotdog, hindi pa luto. Kaya, Hilaw. mag-imagine na lang tayo. Correct. Kasi kumain ako ng hotdog, tapos cheese pa di tumulo yun dito. Magpahubad na lang tayo dyan. Sino? Iba din nga to sino. Rolling pa rin tayo, ha? Oo. Okay, focus mo sa akin direct. Ayan. Ay! Si Carlo! Katikbak! Hindi! Si Carlo! Agassi. Hindi ako makausad-usad. Ano? So, kinagat ko na yung hotdog. Go. Carlo. Why? Hindi ka sasalubsubin sa hotdog. He loves me? He loves me? Ay! He loves me, tas kumagat ng hotdog. Kinagat ni Umaray yun. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo 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 sa podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Nako, talaga nga Diba? naman, Mare. Sobrang ganda ng ating Yes, aura. I know, right? Oh, I love your outfit. I love also your outfit. You're so strawberry. Yeah, Diba? ang laki kong strawberry, di ba? Yes. Hindi ba pongka na sa... Wow! Takila ka. Ang bastos. Direct ang bastos. Ang ganda ng aura natin today. Hindi. Ang ganda mo today. Para kang strawberry shortcake ka. Diba? Pero hindi pa rin short eh. Whole cake. Plus size na strawberry. In Wow, fact, ah! Hindi. Ang sarap mo lang tignan na parang ang nakakatakam. Diba? Pero pag tinikman mo na, Ew. nakakaumay na. Ew. Wow, ah. O hindi. Ngayong araw na ito kung bakit natin, alam mo yun, kung bakit ang gaganda natin. 'Di ba? Hindi, alam mo, Oh. ito yung mga masarap isuot nung araw. Oo. Kahit naman ngayon, kapag naisipan natin manood ng mga pelikula at saka mga lumang shows. Correct, 'di ba? Lalo pa papatulog na. Ay, Mari, kailan lang ginawa natin Tapos yun? malakas yung aircon, Oo. ganyan. Nanonood tayo ng mga lumang shows, tapos napapaisip tayo, asan na kaya sila? Correct ka. 'Di ba? Yun ang tanong, asan na kaya sila? Mm-mm. Kasi ngayong hapon, Mare, Oo. pag-uusapan natin ang mga artista nung araw. Oo, Hindi naman sobrang tagal. tinalikuran ng showbiz at nasa na nga ba sila ngayon? Oo, at malayo na ang ginagawa nila sa ating nakasanayang Diba? gawain nila sa Na showbiz. napapanood natin. Oo. Hindi ba? Naku, wag na natin patagalin pa dahil marami tayo naka-line up for today's video. Pero Mare, ikaw, itong mga mababanggit natin, itong mga pinapanood mo dati. Ay, oo. Talagang inantabayanan mo from child star hanggang sa teen star, Oo. hanggang sa naging talagang actress talaga na matured. At saka karamihan sa mga to nasa likod ng notebook dati. Yes. Kasi nung araw, ang likod ng notebook ay either... harap naman. Hindi likod. Hindi, ay oo. Cover. Hindi, Cover kasi sa nga likod sila. yung kanilang Islam book. Parang Diba? ganon. Yung mga ganon. Yung Oo. kanilang mga motto. May mga motto in life. Minsan mukha nasa harap, tapos sa likod, table of multiplication. Yes. Diba? Oh, diba? Lalong-lalo yung mga mathematics notebook. Yung mga oh. kabataan kaya ngayon, alam pa nilang magbasa ng table of multiplication. Kayo ba marunong pa kayo? Kasi Oo. yung ating mga ay marunong sila. Oh, diba? Naging bobo tayo. Umoo eh. Oo. Memorize nyo ba ang table of multiplication? Umoo. Sige. Sagot. Name it. Ano Ganon. nila, memorize nila? Bakit? Kasi kami dati Ikaw. pinapalo kami ng ruler. Pag mali. Pag mali. Pinapamemorize ng teacher. Ngayon yung teacher ko wala na tayo. Yung may yung kahoy na ruler, naalala mo ba The yun? meter stick. Hindi eh. Kasi yung meter stick na mahaba, di ba sa school yun? Yeah. Na ginagamit pag sa blackboard. Kahoy ba ang ruler nung May araw? kahoy pang ganyan. Ang inabot ko na kasi is yung... Ano, bakal yung na? acrylic. Ay, Yung wow. ganon. Ang taray. Ang lapida.
Wow yung lapida mo, acrylic. Yes. Substandard. Social. Diba? Kasi Hoy, ang acrylic kapag naaarawan lagi, nababasag, nagka-crack. Sino naman nagsabing nakabilad sa araw ang aming nicho? Oh, Ay, nasa Rosaleo basement. kayo? Oh, ganun. No? 'Di ba? Siyempre, di mo paggagamitin. Ay, eto na, pagkwentuhan na Evacuation natin. center pagka merong sakuna. Pero eto na, pag-usapan na natin. Gaya na sinasabi ko, di ba? Former child star na talagang kinagiliwan natin, hindi ba? Nagsimula siya sa isang brand ng sabon, di ba? Na kung saan nga naman. Clue, anong brand ng sabon? Kahit di mo banggitin. Yung gulat ka, Ah, Oh, okay. Yung panlaba. Yes. Kasi di mo naman nilinaw kung... Kasi pag pinangligo mo yung sabong brand na yun, panlaba nga. baka manigas Oh. yung herera Diba? mo. At saka isa pa, kunwari sinabo mo yung pag ganyan mo, naka-straight lang ganun yung buko. Diba? Gulat ka, no? Nagulat ka talaga no? Oo. Eto na nga, si Goyong o mas kilala bilang si Cloud Goyong, diba? Paano ba nagsimula tong bata na to? Nagsimula kasi siya sa That's My Boy contest ng Itbulaga na kung saan nga naman kinagiliwan siya noong early 90s ito. Siya yung batang kalbo na sumasayaw ng... Semi-kalbo naman. Oo. Kasi meron pa siya dito. Oh. Malinis lang. Oh, Hindi ayun. katulad ko. Ako inaano ka? Hindi Oo. kita inaano! Ano na, may personal? Pero di ba siya yung batang maliit dati na nagsasayaw Yes. ng Pepetoni Corazon? Oo. Siya ba yun? Diba? Siya yung sumasayaw-sayaw noon. Oo. Si Goyong. Goyong pala ang pangalan diba? niya. Ano ba yung mga naging shows niya sa GMA? Ay, dahil talaga nga naman kinagiliwan siya, Mare. Ay, nandoon talaga siya. Naging child personality siya na nagkaroon ng mga minor guests sa mga stints and early 90s ito, Mare. Nagkaroon din siya ng mga, alam mo yun, hindi malilimutan or na hindi na yung mga shows sa GMA7 like kasi 'di ba alam naman natin na Anong shows nga? Itbulaga, 'di ba? Itbulaga. Nandun talaga siya. Kasi sa That's My Boy doon siya talaga na discover. Other than that, ano pa yung mga Hanggang naging sa shows nagkaroon siya ng kumaga parang commercial. Yun nga, sinasabi natin kanina. niya? Show wala, yun lang, Itbulaga lang? Kumaga may mga minor appearances lang during the early 1990s to Kumaga parang nun medyo nag-2000 na, parang kumonte yung appearances. Kasi nagbibinata na. 'Di ba? O kasi mga child actors, parang nagkakaroon sila ng awkward stage. 'Di ba? Pero siya kasi, hindi ko nakita nagbinata si Goyong. 'Di ba? Nakita ko siya Nawala sa na lang TikTok. tayo bigla. Malaki na. Binata pogi na, 'di ba? Oo. Yung ngayon na. Kumaga ito yung natural child star na nag-fade na lumaki at nag-shift. 'Di ba? Nung lumaki na, 'di ba? Siguro nag-studies, 'di ba? Tapos nag-shift ng kanyang priorities into parang imbes na showbiz ang kanyang tinumbukan, mas nag-concentrate siya into private life niya. Ah, talaga? Yes, na kung saan nga naman, kumaga nag-full-time, hindi na siya nag-full-time actor Kumaga parang nga ngayon na ay may construction business na siya, Mare. Talaga? Kumaga nagnegosyo na. So, ng ganun nakalago ang bonggang-bongga. ano niya. As in, Parang, successful yes, naman siya. kumaga parang nung bumalik siya ulit, 'di ba, na medyo malaki na, 'di ba? Nakitaan pa ito parang early 2016 if I'm not mistaken. Nag-floor director pa siya sa Itbulaga noon. Bumalik siya ulit para maging parte ng produksyon ng Itbulaga. Pero after noon, wala na totally. Tapos hanggang ngayon, parang nabalitaan na lang natin na kasi nagko-concentrate na sa sariling negosyo. Uy, maganda yun kasi maganda sa artista yung meron silang fallback. 'Di ba? Kasi marami mga artista, kagaya nung mga panahon na yan, yung kila Goyong, marami mga artista sa kapanahunan niya ang hindi marunong mag-ingat sa kanilang mga Yes, kinikita. 'di ba? Pero importante yun, siguro nag-aral tong bata na to. Correct. Tsaka Diba? na-guidance siguro ng maayos Correct. na ito mga kinikita mo. Kasi halos sunod-sunod yung mga commercials niya dati 'di ba? Lahat ng kinikita iniipon ni Mudra na ito pera mo ito pero gagamitin natin to pagdating ng araw. Hindi, Baka tsaka kilala ganun. natin ng Itbulaga sa pag-aalaga ng mga bata. Correct. Si Aiza Seguera, nakita Doon mo din galing, diba? 'di ba? Oo. Miss Little Philippines. Little Miss Philippines. Oo, 'di ba? Oo. Na kumaga parang doon siya talaga nag-start hanggang sa umusbong ang karera, nakilala siya bilang child star, iba't ibang pelikula na kinabilangan, 'di
'Diba? Tulad na lang nakasama niya sila Maricel Soriano sa Inday Bote, Oo. tapos Tito Vic and Joey, 'di ba? Di alam mo, in fairness, wala akong kakilala sa Itbulaga ng mga child star na napasikat nila na hindi nag-success or nag-succeed sa buhay. 'Di ba? Si Aiza Sigera. Mm. Ngayon, 'di ba, isa sa mga recent na na patunay na talagang naaalagaan nila mga bata Correct. ay si Raisa May. Oo. Si Raisa May nag-aral ngayon, host din ng Correct, Itbulaga. 'di ba? 'Di ba? In fairness, ay Iba silang congratulations kay hububog Goyo. naman talaga. Lalo pat sa karakter lang din naman kung Pero, pag-uusapan. Ang gwapo nitong si Goyo, nakikita ko siya In sa TikTok. fairness, gwapo na binatil Oo. yun, no? 'Di ba? Ayaw na ba niya mag-showbiz pa? Parang feeling ko yun, no? Hindi ko lang alam, Baka yung sa kanya kasi ngayon, mas nai-enjoy niya yung private life at the same time. Kasi may mga ganong artista 'di ba? Na marami na ngayon na tinalikuran na ang limelight. Pero mas gugusto na nila maging, alam mo yun, pribadong tao Pero na ate, may negosyo. sa nakikita kong pag-acting niya sa TikTok, kasi siya, nagti-TikTok siya ng mga ng mga skit-skit. Yes. Alam mo, feeling ko, magbabalik pa rin yan ng showbiz. Oh, 'di ba? Kasi ang passion ng isang artista, hindi nawawala yan eh. Maaring presyohan siya na mas mura kasi nga, 'di ba, hindi na siya ganun kasikat. Correct. Pero darating ang araw magbabalik yan, either sa likod ng camera or sa harapan ng camera. Malay natin, O 'di isa ba? pa sa mga sa mga hinahanap ng mga tao, kasi yung si Goyong at least na kwento mo sa akin, Yes. 'di ba? Oh, Si Goyong, hinahanap ko din yan. Nasaan na kaya yung bata na yun? correct. Hindi ko makakalimutan. Kasi nung time na sinasayaw niya yung Pepito, ni Coras, halos magkaedad lang kami niya ni Goyong eh. Nung sinasayaw niya yan, sinasayaw din namin yan sa mga Cub Scout, Oh. Boy Scout, oo, mga oo, ganon. oo. Yan yung mga pambansang awitin at Correct, sayawin nung araw. Correct. Isa sa mga hinahanap din natin, ito may share ko lang, si Kim De Los Santos. Oh, si Naalala mo Ana si Kim? Karenina. Oo. Yes. Mga kabatch ni Antoinette to, sila Dingdong Dantes. Tsaka Sunshine Dizon. Correct. Diba? Mare, isa siyang child actress para sa kaalaman ng ating mga pangga. Isa siyang child actress, ayan, sa pelikulang Rosenda. Ayun. Ayan. Natatandaan mo pa ba yung kakaba-kaba niya? Parang, oo. Yung TGIS niya. Yes, TGIS, of course. Kanina, sabi ko, Kasi sila na yung mga makabagong henerasyon ng TGIS noon eh. Sila yan. Antoinette Tos, Kim De Los Santos, Sunshine Dizon, Ann Curtis, nasa TGIS yes, pa yan. naka-braces pa si Ann Yes, nun. diba? Na nakakaloka. Kasi ang mga unang henerasyon ng TGIS, Angelo De Leon, Bobby Andrews, Oo. diba? Sila, tawag dito, Si Bobby Andrews na dinidinay niya na nagkaroon sila ng relasyon ni Angelo De Leon. Uy. Wag ka nga, nakafollow ako sa inyo nun, di ba? Uy, alam mo ba? Baliw na baliw ako sa inyo nun. Nung 40th anniversary ng MTRCB, Oo. tinanong siya nung host, Oo. kung nagkaroon ba kayo ng relasyon ni Angelo, Oo. dininay niya ulit. Ay, talaga ba? Oo. Diba? Na parang tipong, Diyos ko naman, sa idaro nyo naman na ngayon. O sa mga Gen Z dyan, baka hindi nyo kilala sila Bobby Andrews. Yan, kasi Si sila... Angelo De Leon, isa na siyang konsihal ngayon Yeah, sa Quezon Pasig. Pasig ba? Yes, sa Pasig. Tama, Pasig, no? Ayan. Oo. Sasabihin ko sana Quezon City, hindi pala. Mga Soto pala yung mga nandoon dati. Di ba? Yun, Sa TGIS napanood siya, pero hindi ko makakalimutan yung kakaba-kaba. Mm. Tapos, lumipad siya sa abroad noong 2004, Mare. Oo. At pinili niyang i-pursue yung kanyang pangarap na maging nurse. Ito yung if I'm not mistaken, siya yung kapartner ni Dino Guevara. Yes! Yung bombaying gwapo ng Grabe Nakapuso mo. Network. Yan yung unang carpeted ang dibdib, binata pa lamang. Yesterday, today, and tomorrow. Kasi di ba TGIS, yan yung Yes. katapat ng show ng ABS-CBN Tabing na ilog. Tabing Ilog. Yes. Oo, kasi ang GMIC, ang katapat niya ay... Hindi tabing ilog. Correct Hindi, natin. hindi. GMIC. GMIC, ang Kasi katapat niya. kaya nabuo. Kasi Correct. 'di ba sila Angelo De Leon, Bobby Andrews, Mike Villanueva nga ba? Red Sternberg, yun, Oo. 'di ba? Tapos nagkaroon ng version ng ABS-CBN GMIC, GMIC Giton G, Dieter Ocampo. Sila yan. Hanggang sa nadagdagan ng John Pratt, Correct. Camille Pratt, Sila na yung Angelica Panganiban. Sila na yung mga makabagong henerasyon. Oo, diba? Grabe. Pero yun na nga, Mare, lumipad siya sa US noong 2004 para nang sa ganun na i-pursue niya yung matagal niyang pangarap Correct. na maging nurse. Pinili ni nitong si Kim De Los Santos
ang maging stable or mag-stable yung kanyang career sa Houston, Texas. At ngayon, Mare, alam mo ba? Ano? Ayun, nag-aaral siya para maging psychiatric mental health nurse. Ay, wow. Oo, sa Houston, Texas. O, di ba? Mabibihira yung ganun, Mare, ah. Mm-mm. Yung mga artista na, di ba, yung nilamon na ng kasikatan, Oo. yung kinalimutan ng bumalik sa pag-aaral. Hindi alam mo, sa mga nakakausap natin, kagaya nitong si Ate Jan Marini. Si Ate Jan, alam mo, Yes. sinabi din niya noong nakaraan na kung hindi man siya nabibigyan ng proyekto, maaring baka iniwan na din nila ang Pilipinas. Oh, baka nasa abroad Kasi na. Mare, aminin naman natin, kaya nag-aartista yan, hindi lang naman din dahil sa passion nila. Monetization. Oo, syempre may mga pangangailangan Correct, yan. correct Diba? ka. May lifestyle sila na kailangan i-sustain. May mga anak na kailangan pag-aralin. Yes, yes. Diba? Kaya, siguro, hinanap niya yung greener pasture. Ang sarap. Ang lakas makabaka nung greener Correct, pasture. diba? No? Hindi, totoo naman kasi diba, sa abroad naman kasi, dun, aminin man natin, sa abroad, pag doon ka, na every time na kunwari per hour mo doon, is masasabi mo, okay lang ako mag per hour ng trabaho kasi talagang ano. At saka alam Kasi mo, kung dito sa Pilipinas, Day, per hour, utang na loob, di ba? Minsan magkakatamaran pa. kakalyuhin ka na, hindi ka Diba? pa kumikita ng dolyar. True. Anyway, sa US kasi, may isa akong kakilalang artista na nakausap dati, na nagtatrabaho na ngayon sa US. Oh. Sinabi niya, masarap kasi magtrabaho sa ibang bansa, lalo na pag artista ka dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi ka nila kilala. Correct ka. Hindi nila kilala, so kahit maging gasoline boy ka, Oo. kahit maging caregiver ka, hindi ka nila kilala na sikat ka dito sa Pilipinas. Correct ka. So parang ang iniiwasan nila yung alam mo, diskriminasyon, malait sila na, Totoo naman. ay si ganito, Ay, ganyan na lang ang lilinis trabaho. na lang ng puwet na Ay, ba't matanda? ganito, di ba? Pero kung tutuusin yung paglilinis ng puwet na yan, Ay, marangal alam mo yung yun, paglilinis ng bahay, Diyos ko, mas malaki pa ang kinikita kumpara doon sa mga, alam mo yon, nagtatrabaho dito sa atin. Aminin naman Oo. natin yon, hindi ba? Pero sa ating pagbabalik, Mare, marami pa mga artista na talagang mas pinili ng maging ordinaryong tao at magkaroon ng ordinaryong trabaho, pero nasa abroad na rin. Alam mo, napapakanta tuloy tayo yung utak ko. Oh, ano? Sobrang intrusive talaga ng isip ko. Yung kanta na, nasan na ba ngayon, nami-miss kita. Kasi ang dami talaga naghahanap sa mga artista na Correct. to. Kailan lang din lumabas si Rica Peralejon. Ako na, mapapadaldal ako mamaya Oo, na sa ating diba? pagbabalik. Well, anyways, mga panggamamaya natin niya pag-usapan sa pagbabalik ng Baklita sa Wow 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 sa podcast Season 3 na, powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo. And we're back! Naku, eto na. Gaya ng sinasabi ko kanina, Tuloy di ba, natin. Mare? Di ba, may mga artista talaga na yung gusto lang kasi na lang nila na hindi naman sa sinasabi nagsawa na sila. Pero kasi, di ba, baka kasi yung iba naiisip na nila na, baka this is not for me. Oo. Di ba, na baka... Lalo na pag natitenga ang artista, ito ang Oo. ginagawang proyekto. Baka, diba, for example, dyan, diba, yung The Hanks, si Carlos Agassi, very good example, diba? Nakakaawa kasi alam mo yun, Star Magic yan eh. Pero ngayon, tignan mo nasa na siya. Pero si Piolo, alam mo yun, active pa. Huy, Si Dieter, active dahil... between Piolo and Carlos Agassi, parang mas nakikita ngayon si Carlos Agassi sa social media kasi ang Oo. ingay nila ng jowa niya. Diba? Pero si Piolo naman kasi may mga brands. Talaga na sa endorse. limelight, diba? Yes. Like si Dieter Ocampo, nakikita din natin siya, may mga proyekto. Si Bernard Palangka, Ngayon wala na. Si Bernard Palangka, nakita lang natin recently, diba? Si Dieter doon sa umalis na video doon niya. Sa ano namin eh. Yung nakita sa yung... Rotary. Talaga ba? Pero yun na nga, 'di ba? So eto na ang isa sa mga talaga nga namang kinagiliwan at talagang tinilian din nung Parintili. dekada 90s. Yung ganon. 'Di ba? Nakilala siya bilang isang dancer sa grupong Street Boys. Ay,
Ay, sino dun? Oo, si Sino ba mga Spencer member? Reyes. Si Spencer. Yes. So kasama yan nila Jong Hilario. Yes, ni Bong Navarro. Yan, sila yan. Yung something between us, it's true. Di ba sila Why sumayaw then? ng Tootsie Roll? Yes, yes. Give it up, give it up. Tootsie Roll. Ano yun? Ganun. Tootsie Parang spaghetti Roll. pa ba ba yung sa'yo, Yes, ma? sex bomb eh. Kasi umusbong din ang sex bomb dyan eh. Oh, sige nga. Ikwento mo sa akin si Spencer. Pero ano eto na nangyari nga, sa diba? kanya? Sin talaga nakilala talagang, eto yung parang naging leader. Si Na, Spencer? oo, siya talaga yung halos kinila. Danilo Barrios, kasama Uy, dyan. parang crush ko yan dati si Spencer. Diba? Cute-cute ang kaya yan. Oo. Diba? At magaling umarte yan, ma. Yan nga yung pinartner, diba? Ni-love team niya kay Aiza Segura. Oo. Oo, kung ating matatandaan. Oh my gosh. Diba? Sumikat talaga sila bilang isang grupo ng street boys nga kung tawagin, diba? Dance group. Kasi kasabayan niyan yung mga maneuvers. Diba? Ni Gary V. Diba? Tapos eto na nga, nakilala siya, tapos, diba? Unti-unti, umaalagwa. Nabibigyan ng proyekto. Wow. Una natin siya nakita, alam mo ba kung mare, as a whole naman sila, as street boys, kasi sikat na sikat talaga sila Oo, noon eh. una sila napanood Alam mo sa- yun, computer combat. Di ba Diba? na-discover sa Street Boys ay isang direktor? Si Mario de los Reyes. Ayun. Diba? Na nakakaloka. Oo. Hindi si Mario Dumawal. Sumalangit na wala. Mario de los Reyes. Correct. O, tapos ano Diba? pa, yung Kung naging shows kumaga naging under sila ni Direk Mario yun eh. Tapos eto na halos sa sundan na naman. Grupo pa rin nila. Nabigyan ng buong break. Diba? Bibihira yun. Yung lahat, diba? Kasi usually pag meron talaga namamayagpag, isa lang. Pero laging ano sila, grupo. Etong sa kabilugan ng buwan. O, diba? Pero, Horror to, no? parang ganun. Oo. 'Di ba? Parang sci-fi, ganyan. Hindi ko na matanda kasi masyado nang matagal, 1997. That was like, alam mo yun, Ilang taong ka nun? kagagraduate ko lang na high school. Oh, I see. Pero Mare, ang tanong ngayon, nasa na si Spencer? Ay, Mari, eto nga, 'di ba? Kasi after ng lahat ng mga kanyang mga ginawa, 'di ba? Biglang nawala si Spencer. Kasi parang nagtaka yung mga tao na, oops, teka, bakit nawala siya sa limelight? Napagod na kaya siya sa Diba? pag-artista? Or baka pinulikat na yung paa niya sa katatumbling nila ng street boy. Kasi di ba, matumbling Oo. sila, minimum man Correct, yun, correct, di ba? correct. Yung talagang pag lumabas ang street boys, ay, Sumisirko. sigurado lilipad yan sa ere. Mm-mm. Pero yun na nga, siguro nga talaga dumarating sa punto ng tao na medyo, alam mo yun, napapagod. Kung kaya't nga naman minabuti niya na lisanin ng showbiz para pumunta ng UK. Anong ginawa niya sa UK? Nag-ukay, charot. Hindi nga. Hindi. Nagpunta siya ng UK para magkaroon ng tahimik at simpleng buhay. 'Di ba? Kasi pag Mare, nagpunta ka ng UK, United Kingdom. oo, pero pag nagpunta ka ng UK, kailangan mo magkaroon ng trabaho. Hindi lang Yes. nangarap ka ng tahimik na buhay. Anong trabaho niya doon? Eto ka, Mare. Mm. Maaring mamaliitin to ng iba. Pero para sa kanya, marangal at proud siya doon. Dahil ngayon, bus driver siya sa Uy, UK. hindi maliit ang bus driver sa Hindi. UK, ha? Kaya nga, 'di ba? Magkano yung kinikita niyan, 'di Malaki ba? ang kinikita ng bus driver Uy, sa UK. day. At kaya nga sabi ko, UK, ibig sabihin, we are talking English pounds, 'di ba? Magkano ang palitan ngayon ng pounds, 'di ba? Mas mataas sa palitan ng US dollars. Oo, malaki ang kita ni Spencer doon. Pero sa sa lifestyle Cost ng, of living. Cost of living sa sa UK. Medyo mahal din. mataas, lalo diba? na yung mga renta sa bahay. Correct. Tsaka sobrang syempre, mahal. mineral water lang, 'di ba? Hindi kagaya Oo. natin dito pag sa Pilipinas, buksan mo lang ang gripo. Isa sila sa bansa na kailangan ng tubig na malinis kaya mahal ang tubig Correct, nila. 'di ba? Pero ang alam ko sa UK, kapag halimbawa wala kang trabaho, may food pantry para sa mga walang bahay. Tsaka hindi. Bibihira kasi, alam mo kung bakit din siguro, Mare. Kasi 'di ba, like sa Canada, pag wala ka palang trabaho, support ka ng ng government. government. Kasi, Oo. 'di ba, doon sa kanila, hindi sila mga korap. Yes. Oo. Yes. When you're about to search for a job, merong Yes. binibigay na certain Sila magbibigay support sa iyo. ang government. 'Di ba dito sa Pilipinas lang naman yung mag-a-apply ka ng trabaho, napakaraming ID, napakaraming Correct, 'di ba? Kailangan ng NBI, police Oo. clearance, barangay clearance. Hindi lang yun. Pag kukuha ka ng ID na yan, kailangan mo pa ng isang Diba? Hindi.
Puta! Pero yun na nga, nakakatuwa lang kasi, 'di ba? Sabi ko nga kanina, maaring yung iba sasabihin, ang ganda ng trabaho mo dito, artista ka, tapos wala pong masama doon. Uy, ang chill lang nun. Baka Alam mo, gusto siya baka yung nagdadrive. kinikita pa niya dati bilang nag-artista siya, yung bus driver niya sa UK, baka mas doble or triple nung kinikita niya before nung nag-artista siya. Compare natin. Pag nag-aartista ka sa Pilipinas, abuti ka na madaling araw. Correct. Minsan maghihintay ka ng 24 hours, hindi ka padadaanan ng camera. Naman. Pero nandun ka. Magkano lang ang kita nung araw? Baka Oo. maswerte ka na kung meron kang 20 mil. 20 mil. Diba? Sa kada proyekto. Hindi Yes. kada araw yan, ha? Oo. Sa kada proyekto. Yes. Doon sa UK, ang Mm. gagawin mo lang, magdadrive ka, Yes. aapak ka sa Gasolina, sa breaks. Yes. Yung pabalik- 20 mil, Oo, yung isang oras niya lang. O, diba? Hindi ka ba nun? Correct, diba? Tapos yung healthcare benefits, ang ganda. yes, diba? Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Wala. Mumurahin ka pa dyan sa public hospital. Oo. Pag manganganak ka habang inaahita ka, sasabihin ng nurse, puta. Hindi. Alam mo, naiintindihan natin si Spencer. Hindi, totoo naman. Maraming ganun na hindi talaga meant for them to be on the limelight. Yes. Diba? Parang itong susunod na ichichika mo. Si Diba? Serena Dairimple, kilala niyo pa ba si Serena Dairimple? Yes. Oo, according sa Mare, sa ating research, at saka sa pagkakaalam ko na din, si Serena Dairimple ay isang award-winning child actress. Yes. Oo. Sikat siya or sumikat siya sa pelikula. Alam mo, tawang-tawa talaga ako dun sa pelikula ng bata-bata. Paano Ka Ginawa? Di ba kuya niya dito si Carlo Yes, Aquino, oo. nanay nila si Vilma Santos. Oo. At nag-umpisa yun doon sa, kasi ang kwento nun, Mare, if I'm not mistaken, sa pagkakaalala ko is yung nanay nila, hindi matahimik sa kakahanap ng jowa. Correct. Oo, ganon. Tapos, habang si Serena Dairimple ay nasa likod, Oo. nagsisigawan si Carlo Aquino. Oo. At saka si Carlo Aquino ba? O, tama Carlo yata. Aquino, yes. Carlo Aquino at saka si Vilma Santos. Mm. Pero ang tumatak talaga sa akin na pelikula nitong si Sarina, Serena Dairimple ay yung movie nila ni Dolphy. Hindi ko na maalala kung ano yung movie na yun, pero dramatic yun, yung movie na yun. Tapos, lumabas siya, yun yung pinakahuling naaalala ko, lumabas siya sa Tanging Ina Mo, Oo. last na to. Oo. Kasi di ba siya doon yung bata nagra-rally-rally, yun yung last na niya. Yes. At nung 2010, Mare, after ng unti-unting pagkawala niya sa spotlight, tuluyan na nga nilisan ni Serena Dairimple, hindi lang ang showbiz. Oh. Hindi ang mundo. Oo. Ang Pilipinas, Ang showbiz Mare. lang. Oo. Tuluyan na siyang nawala sa showbiz dahil pumunta siya kasama ang pamilya niya sa ibang bansa. Ngayon ay nasa corporate world na siya, Mare. Oo. At nag-e-expect na si Serena Dairimple na magkaroon ng pangalawang anak. Saang bansa? Amerika? Kasi ang pagkakabalita natin, napunta lang siya ng ibang bansa pero ang napangasawa na ay French-American. Ay, ang sarap. Oy, diba? Ng bansa? Oo. Kasi Ng asawa? Nung asawa, syempre. Kasi French-American. US Oo. nga, diba? Nagpunta siya ng US. Oo, kasi sa French-American. US. Kasi kung mag-French-American ka, tapos sa Vietnam ka, At least, diba? iba. Hindi. French-Vietnamese. Syempre, gano'n. diba? Na kahit naman na sino gustong umangat ang buhay. Oo. Diba? Ay, si Serena Dairimple, ano yung naaalala mo sa kanya? Madaldal na bata. Oo, yung atribidang bata. Oo. Alam mo, maswerte itong batang ito dahil nakatrabaho pa niya si Babalu. Yes. 'Di ba? Yung mga talagang veteranong mga komedyante. Correct. Tapos si Dolphy. Yes. The comedy king, Parang 'di ba? anak-anak yan ni Tito Dolphy. Yes, nung araw. 'di ba? Like Vilma Santos, lahat ng mga veteranong artista nakatrabaho Nabuhay niya. pa nung panahon nila. Yes. Walang Friends na hindi oo nga, no? ba na talaga nga naman. Tapos nakasama rin niyang halos sabay-sabay sila. Kasi 'di ba sila Camille Pratcha, 'di ba? Tsaka si Shaina Magdayaw. Oo, yan! Tatlo Yan ang sila ano na niya. mga bagets, 'di ba? Na nakakaloka. Oh my God, para ang nostalgic. Oo, 'di ba? Para tayo Ang nagre-reminisce ng mga kung bakit nga ba tumatak sa isipan Oo. natin, hindi Isa ba? pa yung hindi ko alam kung sino pa yung isa pang naaalala kong
child actress din, si Chantal Umali. Ay, oo. Yung si Hotdog. Oo, yun yung ginagaya ko kanina. Oo, actually, alam mo, originally, si Chantal is from GMA7. Talaga? Yes. Pero nawala na din siya, no? Correct. May hawig siya doon sa bulilit nung bata. Ang liit-liit. Oo. Kasi napakaliit talaga niya, sobrang cute. Correct, diba? Ngayon wala na din siya sa sa Pilipinas. Correct. Sa ibang bansa na din. Yan si Chantal, 'di ba? Para sa kaalaman ng lahat, si Chantal Umali, yun yung nasa Hotdog. Yung I Love You Carlo na si Patrick Garcia ang bumibida doon. Na Carlo. Yes, doon sa Hotdog na yun. At saka hindi ko makakalimutan yung nagkaroon niya ng award. Oo, nagkaroon niya ng award sa Philippine. Oo, si Chantal Umali. Hindi ko na maalala. Basta nagkaroon siya ng award sa sa Film Academy of the Philippines. Oo, bilang Best Child Actress ata. Correct, 'di ba? Kasi yun, 'di ba? Kasabayan to nila nila Ann Curtis din tsaka nila Chubby Del Rosario. 'Di ba? Ang gwapo ng bata. Other than that, meron ka pa naaalala? Bukod dyan, yun lang ang tumatatak lagi sa akin Yung commercial niya ng hotdog na yan. Pero eto, talagang nga naman tumatak sa lahat dahil naging controversial naman siya. Bago niya tuluyang iwanan na ang ating bansa at doon na lang tuluyang manirahan ang tahimik Sino yan? sa bansang Amerika, si Krista Ranillo. Ay, oo, yung sinabi nilang Day, di ba? Naging controversial ito. eto nga, may chika dyan dati Oo. na eto hindi naman to confirm. Oo. Pero sa ngalan na yaman din Oo. lamang. At napag-uusapan. Na napag-uusapan. Diba? May chika dati, Oo. blind item nga yan na dumaan daw yan sa fire exit kasi nahuli daw ni Jinky Pacquiao kasi di ba na-link siya kay Tapos 'di ba naalala Manny mo, Pacquiao. may laban si Manny Pacquiao na nung nalotlot si Manny Pacquiao, nag-walk out si Jinky. Correct. Kasi nga 'di ba, yun yung putukan ng teka, may something sila. Correct. Kaya nung time na yun yung mga time na nag-fly lalo na ta Amerika. And hindi pa nun Christian si Manny Pacquiao. Oo. Yun yung mga panahon na Hindi, Christian naman, kaya lang hindi pa ganun hindi ka. pa Marce, hindi pa siya Christian noon. Ay yung nanay lang niya. Hindi pa siya yung kagaya ngayon Oo, na very active very na. active. Hindi siya ganun ka-active sa church. Mm-mm. Wala siyang ganun dati. Oo. Yan yung mga panahon na nagsasabong pa si Manny Pacquiao. Ay, oo. Tapos nasabayan si Krista Ranillo. Pero Correct asa na ka. ba si Krista Ranillo Well, ngayon? nasa Amerika na siya ngayon, hindi ba? Para sa mga hindi nakakaalam, lalo sa mga Gen Z fans, diba? Si Krista Ranillo po ay galing sa isang clan ng mga artista, ang Ranillo family, kung saan ang kanyang ama ay isang matinee idol din na si So, mayaman Matt sila. Ranillo III. Ay, oo, kilalang nanay ko yun si Matt Ranillo. Yes, 'di ba? Yan yung kanyang tatay, 'di ba? Then kung maalala ng iba, yung Pieta Cubs, 'di ba? Pieta sa ABS-CBN. Yan kasama si Sherry Hill, Ryan Agoncillo. Doon natin talaga napanood siya. Tapos sa Agimat, 'di ba? Si Tonyong Bayawak. O, 'di ba? Yung mga dating mga title ng no? Tonyong Bayawak, Totoy 'di ba? Mola. Oo. O, hindi siya kasama doon. Ay, diba? Iba yun. Si Jay Manalo yun na nakakaloka. Kumaga parang, bakit nga ba nawala siya sa showbiz? Unang-una, actually, she got married to a Filipino-Chinese guy. Oh, diba? Mayaman na napangasawa niya. Mayaman, Mari. Ano na siya ngayon? Well, actually, isa na business owner sila doon ng isang malaking grocery store sa Amerika. Gano'ng kalaki? Mari, malaki, kilalang grocery store ng Filipino store talaga. Kumbaga, okay. kaya niyang sumabay dun sa mga Costco, sa Target. Yes. 'Di ba? Ganun kalaki. Amazon. Yes. Kumbaga, ganun kayaman yung pamilya na kanya na pangasawa. Kung kaya't minabuti na lang din niya. Kasi never na bumalik ulit dito sa Pilipinas eh. Pero, ang kinaganda kay Krista, every time may dadalaw na mga local showbiz actress and actors doon sa States, very warm pa din siya. Siya yung umaasikaso. Ay, Lalo ko nakakatuwa. na rin may ASAP Live tapos nasa States na punta. Alam mo yun, sasabihin niya, pumunta kayo dito sa restaurant namin dito kumain. Ganun siya ka-welcoming. Diba? Alis hindi siya nakakalimot sa kanyang Alam mo, dami pa natin pag-uusapan pero isa sa mga hinahanap-hanap pa na ngayon. Sino? Nasa na si Princess Ponsalan. Oo. Para sa kaalaman ng lahat. Oo. Si Princess Ponsalan,
sumikat siya dito sa Pilipinas dahil Yan sa ang mga... reyna ng kontrabida. Oo, eh. na napag-usapan natin noong nakaraan sa ating Yes, topic. third Pero day. sa mga naghahanap kung nasa na si Princess Ponsalan, Mm-mm. isa na siyang caregiver ngayon. Caregiver nurse siya Ay, wow. sa US, sa California. Si Carol Banawa. Oo, diba? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat Diba? ang kailangan Oo. ko'y paglinga. Si Carol Banawa na Correct. na nagpasikat din ng iingatan ka. Ngayon, Correct. nurse na siya sa ibang bansa. Ay, ang galing. Oo, nakikita ko nurse na siya sa ibang So bansa. parang din itong si Tutsi Guevara, naalala mo ba si Tutsi Guevara, yung kumanta ng pasulyap-sulyap ka, kunwari. Ano na siya ngayon? Ay, nako Mare, isa na siyang healthcare administrator sa California Hospital. O, diba? Uy, alam mo, napupunta sila lahat sa healthcare, Di no? ba ang galing? Hindi mo aakalain? Si Ai, di ba kailan lang sabi niya magre-retire na siya sa showbiz? Kasi Oo. nagtrabaho din siya sa isang nursing home. Oh, Di ba? sa Si Bibi Gandang States, Hara din oo. Bibi Gandang Hara. Oo. Si Bibi Gandang Hari, Correct si Rostom ka. Padilla dati. Oo. Di ba? Sabi niya pinatay niya na daw kasi si ano. Si Rostum. Si Rostum. Oo. Oo, ayun na nga. Pinagnasaan ko pa man din yun. Oo. Fairness. Lalo yung cover-to-cover magazine niya. Uso pa kasi dati yung magazine. Nagkataon pala. Ate, Inabuta ko yung magazine dati, B. Yung mga nakatrangs-trangs lang siya noon. Ay, Ducks siya. oo. Oh, talaga. Yes, talagang mola. Ngayon, Oh, ano? Ngayon, Maglalaso paano, lang kayo. di ba? Oo, kasi So, sino nag-warm. una sa aming tutuwad? para si Bibi Gandang Hari. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang producer. Ay, Ayan, talaga. Oh, di ba? Ang stage galing, no? artist. Di ba kakagraduate lang niya? Valedictorian siya. Yes. Ang dami din sinusubukan. Ay, valedictorian. Mas summa cum laude. Parang ganun. Diba? Pero ang Parang- dami niyang sinusubukan. Mari mo na nag-out siya kasi naging active siya sa US, Yes, diba? diba? Nasa US siya. Nag-aral din siya ng ng fashion designing. Ayan. Kagaya niya si Donita Rose. Yes. Si Donita Rose na na sumikat dati sa pagiging Artista. MTV Model Asian muna, DJ, diba? DJ. Oo. Ang tawag doon, na discover ni Kuya Germ Yes. sa show habang nanonood siya. Oh, diba? Kasama ang nanay niya. Correct. Diba? Ngayon, nagtatrabaho na siya sa isang Filipino supermarket chain sa US. Actually, alam mo kung saan? Doon din sa pagmamayari Ni nila Krista Krista Ranillo. Pero alam mo, si Donita Rose, alam ko nagpo-produce siya ng mga show Parang, sa US. oo. Pero usually, connected pa rin yung trabaho niya kay la Krista Ranillo. Pero ang yaman ni Krista Ranillo ako para maging trabahador mo si Donita Rose. Diba? Diba? In fairness sa mga artista In fairness, ngayon. swerte siya sa asawa, diba? Bukod kay Donita Rose, sino pa yung mga Well, dahil hinahanap diba, ngayon, madami pa din katulad na si Ilona Garcia, diba? Oo. Yung dating PBB noong 2015, na singer-actress. Yan yung morena na bata. Yes, diba? Na talagang Inglesera din ng taon. Asan na siya ngayon? Diba? Ngayon nasa States na siya, nasa Los Angeles, Mare. Kasi nga, kumbaga, parang doon na niya itinuloy yung kanyang karera, kanyang dream na makilala bilang isang magaling din na singer sa Amerika. Hindi ba? Doon na niya pinagpatuloy sa Los Pero Angeles. kung nagtatrabaho siya, anong trabaho niya sa US? Well, dati namataan natin siya, parang nag-crew siya sa isang fast food chain. Ito okay. yun yung naging controversial na dating Star Magic artist pero mas piniling maging service crew sa isang food chain rather than bumalik dito sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanyang karera. Kasi naman sabi ng mga tao, ano mo yung career kung hindi naman lagi ka may project? Oo. At Mabuti saka- kung sunod-sunod yung project, okay lang. Huwag yung maliitin ng mga artista nag-a-abroad kasi Correct. mga hinahangaan nyo ngayon, dati rin nag-abroad yan. Coco Martin. Oo. Nagtrabaho yan dati sa ibang bansa. If I'm not mistaken, nag-caregiver ata. Mm. Si Coco Martin. Si Piolo Pascual. Correct, Nagtrabaho diba? sa Canada. Matagal din naging OFW. Alam mo, maraming artista na, hindi lang yung mga nabanggit natin. Marami sa mga artista na ang malayo na yung tinatahak nila Correct, ngayon. hindi ba? At wala Sa naman pong masama sa mga bagay or sa mga trabaho na kanilang pinili ngayon kumpara sa mga ine-expect ng mga tao. Ikaw, Mari, kung hindi ka naging kapitana sa isa, anong trabaho mo ngayon? Nasabi ko na yan dito sa isang episode Ano natin. nga? Dancer. Totoo? Oo, pangarap ko lang maging pokpok. Buka ka? Hindi ngayon seryoso naman. Makakabuhay ba yun, Gaga? Oo naman! Nakakabuhay ng dugot Yung laman alam yun. mo namang posible talagang papaldo ka. Oo naman, Day! Makatisod ka lang ng isang matanda dyan, di ba? Sisa. Garahe ka kaagad. Yung alam mong ngayon hanggang ngayon kaya mong gawin.
Humada? Hindi. Kidding aside, Oo. Wala, no? pagluluto. Magluluto ka. So, may-ari ka siguro ng isang restaurant. Yes. Kung parang hindi naman actually restaurant yung inaay ko. Kung hindi, alam mo yun, munti lang yung pangarap ko na Karinderya? yung karinderya. Ay, ang saya. Na malapit talaga sa, kunwari, sa mga call centers. Hindi. Oh, Hindi ano? yan ang kwento mo. Ano? Gusto mo may-ari ng karinderya kasi doon kumakain ng mga konstro. Yes, bakit? Gago O, ka. hindi para pag kumakain, libre na kayo. Napakalandi talaga Dagdagan ng nyo nga ng bakla. sabaw yan, nagugutom. Diba? O, bigyan nyo ng kanin. O. Ganon! May pa-feeding ka lagi. Oo. Alam mo, ang ganda niyan, no? At least meron silang fallback. Ikaw. Ako, siguro kung ako, babalik ako sa passion ko. Siguro sa sa stand-up comedy. Oh. Tapos siguro nagsisinger pa, nagbabanda pa rin ako, musician. Mm-mm. Kasi tumutugtug ako ng lahat ng ng instrument eh. So, wow. siguro kung sa photography, gano'n. Oo. Anything about arts. Ay, mga ang ganun. galing. O siguro doon pa rin ako hanggang ngayon. Kasi doon ako magaling. Kasi sabi nga nila, humanap ka ng trabaho na hindi trabaho para sa'yo. Correct. Para hindi mo maramdaman na Yung nagtatrabaho ka nag-i-enjoy araw-araw. ka. Diba? Na parang, totoo naman din yan, hindi ba? Kasi yung iba kasi, inaay lang yung trabaho just because na Money. kailangan nila magtrabaho. Pero ang sa totoong buhay, hindi na nila nai-enjoy. Correct. Kung napipilitan na lang silang gawin yung trabaho because they have to do the job to earn money. Not like yung mga taong ito na iniwan at tinalikuran ng showbiz because para sa kanila is nagpe-play na lang sila, ini-enjoy nila to. Like sila Spencer, sila Krista, sila Donita, 'di ba? Tsaka- Sila sila Serena Dayrimpol sa, 'di ba? At saka Mare, alam mo yan, uso sa showbiz yung redirection. Oo. 'Di ba? Kung hindi talaga para sa yung showbiz, wag Huwag niyo ipilit, 'di ba? Oo. Kasi baka naman mas mag-excel kayo to other things. Like itong mga artistang to, nag-excel sila. Biro mo halos lahat sila to healthcare, connection sa healthcare, Which is kailangan ng mundo. 'Di ba? Anyway, Nako, bitin na naman tong oras na ito at Bakit kailangan nakaka-excite. bitin? Oo nga, kung kailan naman pero hindi gumaganda po ang namin usapan. pinapangarap na mag 2 hours po yung podcast, ha? Baka pakinggan na naman tayo, ba? No! Baka sa season 4, ganun, 2 hours po. Ay, nako. Anyways, nako mga panggaso, ayan ang ating 20% chikahan. 80% na dugsyohan. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo sa Podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo.